Bali aking sinilip ang isa sa pinakamagandang falls dito sa Calbayog City, Samar, ang tinatawag na Tarangban Falls. Hindi lang ang Tarangban ang nakatago dito, andito din ang tinatawag nilang Larik Falls at ang isa ay Bangon Falls. Saang parte nga ba ng Calbayog makikita ang mga ito? Makikita lang siya sa lugar ng Tinaplakan, Calbayog City, Samar. Bali tinawag pala ako dito ng mga followers ko at kumaway-kaway sila sa video para makasali rin naman sila kahit papano. Bali pagkapasok ko nga rito ay nagbayad muna ako ng entrance fee para sa tour guide na worth of 300 pesos para kahit papano pag doon ka na sa taas may tour guide ka at nakaalalay sa'yo. Ang mga falls o talon ay isa sa pinakakamanghamanghang likha ng kalikasan. Sa likod ng kanilang ganda, mayroong sensya at madalas ay may mga makukulay na alamat na kaakibat nito. Narito ang kwento ng mga talon sa dalawang aspeto. Hindi lang basta-basta bumabagsak ang tubig. Ito ay resulta ng milyon-milyong taong pag-ubog ng mundo. May dalawang uri ng bato. Ito ang matigas at malambot na bato. Nagsisimula ang talon kapag ang isang ilog ay dumadaloy mula sa matigas na bato patungo sa mas malambot na bato. May tinatawag itong erosion. Ito ay unti-unting kinakain ng agos ng tubig ang malalambot na bato sa ilalim. Dahil dito, nagkakaroon ng step o baitang. Ang pagbagsak, habang lumalalim ang uka sa ilalim, ang matigas na bato sa itaas ay nawawalan ng suporta hanggang sa ito ay gumuho. Dito na nabubuo ang vertical na pagbagsak ng tubig na tinatawag nating waterfalls. Sa kulturang Pilipino, ang mga talon ay madalas pinaniniwalaan ng tahanan ng mga diwata o bunga ng isang dakilang pag-ibig. Isang sikat na halimbawa ay ang Pagsanghan Falls o ang Maria Cristina Falls. Ayon sa kwento, may dalawang magkapatid na nagngangalang Maria at Cristina. Dahil sa isang trahedya sa pag-ibig o ugnayan sa kanilang pamilya, sila ay nagbuwis ng buhay. Ang dalawang magkahiwalay na bagsak ng tubig o tinatawag na Twin Falls ay sinasabing simbolo ng kanilang walang hangganang pagsasama. Bakit nga ba tayo nahuhumaling sa falls? Mayroong tinatawag na waterfall effect. Kapag bumabagsak ang tubig, naglalabas ito ng negative ions. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga ions na ito ay nakakatulong para mabawasan ang stress at anxiety, mapaganda ang daloy ng oxygen sa utak, magbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Kaya napakasarap matulog pag nasa mga gantong lugar ka. Ang Tarangban Falls sa Calbayog City, Samar ay isa sa tinuturing sa isa sa pinakamaganda at pinakamaringal na talon sa buong Pilipinas. Hindi ito karaniwang talon na isang bagsak lang. Ang kwento nito ay makikita sa kakaiba nitong anyo at ang karanasang ibinibigay nito sa mga bumibisita rito. Di nyo ba alam na ang anyo ng isang Tarangban Falls ay tinatawag na giant stairway? Ang Tarangban ay hindi lamang matangkad, ito ay napakalawak. Ang tubig ay dumadaloy sa mga naglalakihang tipak ng bato na tila mga baitang ng hagdanan. Dahil sa slanting o pahilis na formasyon ng mga bato, ang tubig ay hindi lang basta-basta bumabagsak, kundi gumagapang at nagkakalat na lumilikha ng isang mistulang higanting puting kurtina. Hindi lang Tarangban ang nakatira dito. Ang magkapatid na talon kadalasan, ang kwento ng Tarangban ay hindi kumpleto nang wala ang Bangon Falls. Sila ay magkapitbahay sa barangay Tinaplakan. Ang Bangon Falls ang mas madaling marating at nagsisilbing panimula ito. Ang Tarangban naman ang nagsisilbing premyo para sa mga hagdang umakyat ng mas mataas at mas matarik na trail. Humigit kumulang 30 to 40 minutong trekking mula sa Bangon. Karanasan ng mga manlalakbay ayon sa mga lokal at turista, ang Tarangban ay may magnetic beauty. Noong unang panahon, ito ay isang lihim na hiyas ng tanging mga lokal lamang ang nakakaalam. Ngayon, bagamat masikat na ito, napanatili pa rin ito ang pagiging untouched o natural. Marami ang nagsasabi na ang tunog ng Tarangban ay intimidating ngunit nakaka-relax. Isang paalala kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kalikasan. Ang tubig dito ay napakalamig na tila premyo matapos nakakapagod na pag-akyat sa gitna ng mga puno ng nyog at ferns. Para sa mga bumibisita rito, meron itong tinatawag na hagdang patungong langit. Mayroon ng ginawang hagdanan na may mahigit 500 steps para sa mas mapadali ang pag-akyat. Pero kailangan pa rin ng tibay ng tuhod. Sa mga nagtatanong kung anong oras ang magandang pumunta rito, pumunta sa umaga o maagang hapon para sa pinakamagandang sikat ng araw na tumatama sa tubig. Madulas ang mga bato sa Tarangban dahil sa lumot at spray ng tubig, kaya mag-iingat sa paglalakad para hindi slide tulad ng kwento ng ibang turista. Ang kwento ng Bangon Falls ay ang kwento ng isang tapat na bantay sa masikat nitong kapatid, ang Tarangban,
Kung ang Tarangban ay kilala sa pagiging maringal at malahagdan na pormasyon, ang Bangon naman ay minamahal dahil sa pagiging accessible, refreshing at puno ng buhay. Ang pangalang Bangon o Bugtong, maraming lokal ang tumatawag dito na Bangon Bugtong Falls. Ang salitang bugtong ay madalas gamitin para sa isang bagay na nag-iisa o katangi-tangi. Sa kaso ng Bangon, ito ang unang sumasalubong sa mga maglalakbay o tinatawag na ang bukana ng pakikipagsapalaran sa Barangay Tinaplakan, Calbayog City, Samar. Hindi lang ito isang bagsak ng tubig, ang kwento ng Bangon ay tungkol sa mga baitang-baitang na cascades. Dito madalas tumatambay ang mga pamilya dahil mababaw lang ang bagsak at ang mga cottage sa gilid. Mainam ito para sa mga bata. Upang marating ang pinakamagandang bahagi, kailangan mong akyatin mismo ang mga daloy ng tubig o tinatawag na rock scrambling. Sa dulo, bubungad ang isang circular basin na may lapad na halos 30 meters, parang isang higanting natural na swimming pool sa gitna ng gubat. Napakaganda sa pakiramdam, nature's playground. Kung ang Tarangban ay para sa viewing at photography, ang Bangon ay para sa aksyon. Dito matatagpuan ang mga sikat na natural slide kung saan ang mga makinis na bato ay ginagawang palaruan ng mga lokal. May mga bahagi rin dito na sapat ang lalim para sa cliff diving na nagbibigay ng excitement sa mga bumibisita rito. Alam nyo ba kung ano ang papel nito sa komunidad? Dahil ito ang pinakamalapit sa kalsada kumpara sa Tarangban. Ang Bangon Falls ang naging sentro ng turismo sa lugar. Dito itinayo ang mga pasilidad tulad ng shower, rooms at kainan. Ito ang nagbibigay ng kabuhayan sa mga lokal na tour guides at tindera sa Barangay Tinaplakan. O baka sabihin nyo, Tarangban at Bangon Falls lang yung sinasabi ko. Ang pinakauna dito ay ang Larik Falls. Bago nyo puntahan ang Bangon at Tarangban, must try sa Larik Falls muna. Ang Larik Falls ay isa sa pinaka-hidden gems ng Calbayog City, Samar. Kung ang Bangon at Tarangban ay ang mga sikat na bida, ang Larik naman ang nagsisilbing lihim na paraiso para sa mga lokal at ng mga adventurer na ayaw sa mataong lugar. Narito ang kwento at ang kakaibang alindog ng Larik Falls. Ang pangalang Larik, sa lokal na dialekto, ang salitang Larik ay may kinalaman sa pag-ukit o paghubog, katulad ng pag-ukit sa kahoy o bato. Ang pangalang ito ay akma dahil ang talon ay tila sadyang inukit ng panahon sa gilid ng bundok. Ang tubig ay dumadaloy sa mga batong may kakaibang pormasyon na tila may disenyo ng isang iskultor. Ang kortin, like na kagandahan, hindi tulad ng isang talon na sobrang taas at nakakatakot ang bagsak. Ang Larik Falls ay kilala sa pagiging banayad at malapad. Ang tubig ay kumakalat sa malalapad at madulas na bato na nagmumukhang isang puting kortina na nakasampay sa berdeng pader ng kagubatan. Ang kapaligiran nito ay puno ng mga ligaw na halaman at ferns, kaya ang pakiramdam mo ay nasa loob ka ng isang secret garden. Ang kwento ng Larik Falls ay pang soul searching, ay madalas tungkol sa katahimikan dahil hindi ito kasing sikat ng Tarangban. Madalas ay ikaw at ang iyong grupo lang ang nandoon. Ang bagsak ng tubig ay hindi kasing ingay ng malalaking falls, kaya perpekto ito para sa mga gustong mag-meditate o simpleng magmuni-muni. Ang falls sa ilalim ay sapat lang sa lalim para sa isang masarap na paliguan nang hindi kinakabahan sa lakas ng agos. Bakit ito special sa Calbayog? Ang Larik Falls ay isang bahagi ng mga malawak na ecotourism circuit ng lungsod. Madalas itong isinasama sa mga trekking tour kasama ang ibang maliliit sa sapa at talon sa paligid. Ang kwento nito ay paalala na sa likod ng mga sikat na atraksyon, may mga lihim pang naghihintay na madiskubre kung handa ka lang maglakad ng mas malayo. Dahil mas tago ito, mainam na kumuha ng lokal na guide para hindi maligaw sa trip. Sinasabi ng mga matatanda na ang mga ganitong virgin na lugar ay tahanan ng mga espiritu ng kalikasan. Kaya dapat nating panatilihing tahimik at huwag magkalat. Don't forget to follow, share, and like sa page na to for more adventure and nature. Yun lang. Bye!